Agad nang sumugod si Kulas sa dalawang aswang na gabunan. Sabay na ring umatake ang dalawa. Pagkalapit nila kay Kulas ay agad tumalo ng mataas ang isa sa mga iyon. Ang pangalawa naman ay gumapang sa lupa na parang lobo at mabilis ring umatake. Iniluhod ni Kulas ang isang tuhod sa lupa at inilapat ang kamay. Yumanig ang lupa sa kanyang harapan at nagkabitak-bitak hanggang doon sa papasugod na gabunan. Kaya bumabaon ang paa noon sa lupa, nawala sa buwelo at balanse. Hindi rin iyon nakarating kay Kulas dahil nahirapang makatayo ng maayos. Noong tumingala naman si Kulas at makitang malapit na sa kanya ang gabunan na tumalon, ay agad niya iyong kinumpasan ng kamay paturo. May lumabas na tigal po roon at nasapul ang aswang sa dibdib. Tumalsik iyon papabalik habang nahihirapang huminga. Iyong unang gabunan naman na hindi nakarating dahil sa pagkabaon ng mga paa sa lupa ay tumalon patungo sa kaliwang bahagi kung saan hindi bitak-bitak ang lupa at muling nagpatuloy sa pagsalakay kay Kulas. Noong makalapit ay kaliwat kanan ang ginagawang pagkalmot noon. Ginawa naman ni Kulas ang kanyang mabilisang pagkilos sa pag-ilag. Ilag sa kanan, ilag sa kaliwa, yuko at talon sabay backflip sa ere. Pero kakalapag pa lang sa lupa ay nakita niyang nasa ere na ang aswang na iyon at papabagsak na sa kanya. Kaya mabilis niyang inihataw ang latigo at pumulupot iyon sa braso ng aswang. Sabay rolling ni Kulas sa lupa at noong makabangon ay malakas niyang hinatak ang latigo. Kaya nadala ang aswang sa malakas na pagkakahila at tumilapon sa isang puno. Narinig ni Kulas ang sinabi ni Lino. "Kulas, bilisan mo dyan! Nahihirapan sila Tingting at Mansyo sa mga iyon. Lalo at hindi nila yun pwedeng patayin. Tapusin mo na ang mga iyan para makatulong ka na roon." Sabi naman ni Kulas, "Ang Killjoy naman, nag-i-enjoy pa ako makipaglaro sa kanila eh. Minamadali mo na ako." Nakita niyang papalapit na sa kanya ang gabunan na tumilapon mula sa malayo. Ipinulupot po na ni Kulas ang latigo sa kanyang braso habang ang hawakan noon ang hawak-hawak niya. Pagkalapit ng aswang na iyon ay agad tumalon na mukhang yayakapin siya sa katawan. Pero yumuko ng napakababa si Kulas at bigla rin siyang tumayo noong makalampas sa kanya kaunti. Pagkatayo ay isang pwersadong uppercut ang isinungkit niya sa sikmura noon. Napadilat ng malaki ang mata noong gabunan dahil baon na baon ang suntok na ginawa ni Kulas at halos magkabuhol-buhol ang mga bituka niya sa tiyan. Bago pa nga siya bumagsak ay isang malakas na sipa pa ang binigay ni Kulas na nagpatalsik roon sa malayo. Muli nang nakabangon iyong aswang na tumama sa puno at sumugod papunta kay Kulas. "Pasensya ka na pare, nagmamadali ako eh. Tapusin na natin to." Wika ni Kulas at mabilis na nag-sidestep, kaya lumampas lang din sa kanya ang gabunang aswang. Pero nagawa niyang ihampas ang sandatang latigo at naipulupot sa liig noon. Dahil nakaharap sila at nakabuelo sa magkabilang direksyon, kaya noong hatake ni Kulas ang latigo na nagkaroon ng tinik ang paligid, ay walang hirap noon na naputol ang liig noong aswang na gabunan. Binalikan niya naman ang aswang na naroon sa kabilang bahagi. Kumumpas siya sa paligid at ipinaangat ang mga maliliit na bato. Nagsiikot iyon ng mabilis hanggang sa maging matulis ang mga dulo. Sabay kumpas niya paturo sa nakatayong aswang. Lahat iyon ay tumagos sa aswang at nag-iwan ng butas sa katawan. Saka napaluhod iyon at nawalan na ng buhay. Sa bahagi naman ni Lino at ng pinuno ng grupo ng aswang na si Ulong, ay matindi ang kanilang titigan sa isa't isa hanggang sa humapdi ang mga mata dahil natuyuan na siguro ng luha.
Nagsimulang magsisigaw si Ulong habang papasugod kay Lino. Isang malakas na hataw ng kanyang espada ang ginawa mula sa itaas papunta sa ulo ni Lino. Pero mabilis nakapag-sidestep si Lino at sinalag ang espada ng lalaki. Dahil sa bultahe ng kidlat sa sandata ni Lino, ay nakaramdam ng panginginig ang kalamnan ng lalaking si Ulong. Isang malakas na sipa ang binigay noon kay Lino. Pero umikot si Lino kaya hindi siya tinamaan. Sabay bitaw naman ng isang malakas na roundhouse kick sa tagiliran ng lalaki. Kaya nawala iyon sa balanse at napasadsad sa gilid at muntika ng tumimbuwang kung hindi lang naitukod ang hawak na espada. Nagsalita si Lino. "Bilib rin ako sa iyo pare, dahil bihira ako makakita ng aswang na gumagamit ng sandata. Hulaan ko, hindi mo na ipamanicure ang mga kuko mo, kaya ayaw mong gamitin dahil hindi pa siguro matalas." "Tampalasan ka! Puro ka salita at pakialamero!" Wika noon at pasaksak na iniunday kay Lino ang itak. Pero nag-front flip si Lino at habang nasa ere ay tinagpas niya ng espada ang likod noong lalaki. Kaya napaliyad iyon at nagkaroon ng malaking hiwa. Inilagay noon sa kaluban sa likurang bahagi ang hawak na itak. Tapos may inilabas na maliit na botelya na may lamang itim na likido. Sabi naman ni Lino, "Ayos ilang minutong labanan, iinom na agad ng energy drink?" Hindi na siya sinagot ng lalaki at diretsong ininom ang likidong nasa bote na hawak. Tapos noong bitawan iyon ay wala ng laman at tinapakan pa. Hinubad noong lalaki ang kanyang damit at makikita ang pagkakaroon ng itim na guhit sa katawan na parang naging kulay itim ang lahat ng dugo sa mga ugat. Lumaki rin kaunti ang katawan, nagkaroon ng balahibo, at ang mata naman mula sa pagiging pula ay naging itim. Ramdam ni Lino na mas lumakas pang lalo si Ulong, kaya pinaghandaan niya na rin upang matapatan ang lakas noon. Nag-concentrate siya at inilipat ang lahat ng enerhiya na nasa espada patungo sa kanyang mga kamao at kusang nawala ang hawak niyang espadang hugis kidlat. Noong makumpleto na ang transformation ng aswang, ay agad nang sumugod kay Lino. Mano-manong hand-to-hand combat ang kanilang ginawa. Pagkasuntok noon kay Lino, ay nayanig ang buong katawan ni Lino. Kahit pa nasalag niya naman ang suntok noon gamit ang braso na nakatakip sa kanyang mukha. Gumanti ng pangmalakas ang suntok si Lino sa sikmura. Hindi yun nasalag ng lalaking si Ulong kaya nayupi ang katawan dahil humalukay rin sa sikmura niya ang suntok ni Lino. Muli silang nagkahiwalay at noong muling magsalubong ay mas mabilis na ang kanilang mga kilos. Palit-palitan ng suntok at sipa. Napupuno na ng alikabok ang paligid ng kanilang pinaglalabanan, kaya hindi na rin sila nakikita ng iba. Hanggang sa mahawakan ni Lino ang ibabaw ng ulo ni Ulong at hinila niya pa ibaba, sabay isinalubong ang tuhod. Nayupi ang mukha ng lalaki at sumargo ang dugo sa ilong sa lakas ng tama na iyon. Lumipat ng pwesto si Lino sa tagiliran, sabay sipa sa gilid ng tuhod ni Ulong, kaya nabali ang buto roon. Habang nakaluhod si Ulong ay nagpalabas si Lino ng espada sa kanyang kamay at tinagpas ang ulo ni Ulong para mapaghiwalay. Doon na binawian ng buhay ang pinuno ng gabunan. Nagsalita si Lino sa mahinang boses. "Michael, may magagawa ka ba para abuhin ang katawan ng mga aswang na ito? Para wala nang makita ang mga tao. Makakadagdag lang kasi ng takot nila kapag nakita nila ang katawan ng mga aswang na walang ulo." Sumagot naman sa loob niya si Michael na isang arkanghel. "Hawakan mo lang yan o idampi mo ang iyong daliri. Ako nang bahala." Lumuhod si Lino at hinawakan ang ulo at katawan ni Ulong gamit ang daliri. Pagkatayo niya ay unti-unti nang nagiging abo ang katawan at ang ulo ni Ulong na parang papel na unti-unting kinakain ng apoy pero walang makikitang malaking apoy na nagliliyab rito.
Nilapitan na rin ni Lino ang dalawang aswang na napatay ni Kulas upang maging abo na rin. Nakita niyang tuloy-tuloy ang pakikipaglaban nila Kulas, Tingting at Mancio doon sa mga berserker. Sabi naman ni Tingting, "Sigurado ka, Kuya Lino? Kailangan natin silang buhayin? Ang lalakas sumuntok eh. Mukhang may bali na nga yata ang tadyang ko." Wika ni Tingting habang nakapigil pa sa braso ng isang berserker. Gigil na siyang saksakin iyon ng hawak na itak. Pero hindi iyon ang instruction sa kanila ni Lino. Kaya pinapalo nila ang itak ng pabaliktad upang ang likuran lang nito na walang talim ang tumama. Sabi naman ni Lino, "Kailangan natin silang maihiga sa lupa para magawa ko ang orasyon sa pagbasag ng sumpang inilagay sa kanila." Sabi naman ni Mancio, "Ihihiga? Hindi ka tinatabla ng suntok at ang lakas-lakas. Paano natin maihihiga ang mga iyan?" Saglit na nag-isip si Lino. "Kulas, puluputan mo ng mga baging ang binti ng mga yan. Saka natin babanggain isa-isa para matumba." Sabi naman ni Kulas, "Ay, Lino, nakakalimutan mo na yata na nasa simentadong plaza tayo. Kaya ko namang patagusin dyan ang mga baging. Kaso masisira ang buong plaza. Sayang naman." "Okay, sige. Tingting, Mancio, ipagpatuloy niyo lang ang pag-atras hanggang sa madala natin sila kung saan may lupa. Tasyo, makikisuyo ako. Humanap ka ng bahagi na medyo malawak pero lupa." "Okay, sige Lino, saglit lang. Tara mga Adimir, samahan mo ako." Sigaw ni Tasyo at agad na silang nagsitapo papalayo para humanap ng bahaging lupa. Nagpalabas ng dalawang espada na yari sa kidlat si Lino. Pero binabaan niya lang ang boltahe. Hindi sapat para makaputol ng braso o liig. Para lang may maipansalag siya sa atake ng mga berserker. Patuloy ang malalakas na hampas nila sa mga iyon at pag-ilag sa malalakas na suntok at mga kalmot na kapag hindi nila nailagan ay talagang mapupuruhan. Dahil may suot na gloves ang mga iyon na may matatalas na kuko ang dulo. Makalipas ang mahigit 5 minuto ay narinig nilang sumigaw si Tasyo, "Lino, diretsuhin niyo lang ang pag-atras. Sa kabilang bahagi niyan, park na. Hindi yun simentado dahil puro lang naka-bermuda grass ang lupa." "Okay, sige, salamat." Sagot ni Lino at agad nang umatras habang umiilag pa rin sa mga atake ng berserker hanggang sa makarating sila sa may park kung saan madalas may mga nagdi-date. Pero sa pagkakataong iyon ay wala ng tao dahil pinaalis na ni Mang Adimir at Tasyo. Pagkarating sa gitnang bahagi ng park ay sinabi ni Lino, "Kulas, ngayon na!" "Copy that, Lino!" Sagot ni Kulas at agad iniluhod ang tuhod sa lupa, saka inilapat ang kamay. Ilang saglit pa ay naglalabasan na ang mga ugat mula sa ilalim ng lupa at nagsikapit sa mga paa at binti ng mga berserker, kaya pilit nagpupumiglas ang 8 iyon. "Simulan na natin silang itumba!" Wika ni Lino at agad tumakbo ng mabilis, sabay bangga sa isang berserker. Pero inabangan siya noon at sinalubong ng paghawak sa balikat at ibinalibag papalayo. Sabi naman ni Tingting, "Naku po, ang layo na kinatalsikan ni Kuya Lino." Sabi naman ni Lino, "Na-underestimate ko yata ang mga lintik na ito ah. Ang lakas pala talaga." Sabi naman ni Kulas, "Pagtulong-tulungan na lang natin para may tumba." Dahil sa nakatali naman lahat ng paa ng mga berserker, kaya hindi na sila makakaalis sa kinaroroonan. Inihataw ni Kulas ang latigo patungo sa leeg ng isang berserker. Sabi naman ni Lino, "Kulas, baka maputol mo ang ulo niyan kapag hinila mo." "Huwag kang mag-alala, Lino. Tinanggalan ko ito ng espiritual na kapangyarihan. Kaya parang normal na baging na lang ang level nito. Halina kayo rito, hilahin na natin." Nagsilapit na sina Lino, Tingting at Mancio. Nakahawak sa magkabilang kamay sina Mancio at Tingting. Sina Lino at Kulas naman ang nakahawak sa baging at sabay-sabay na hinila palikod. Kaya kahit gaano katibay ng pagkakatayo ng nilalang ay naitutumba pa rin talaga nila iyon.
agad namang may pumupulupot na baging sa katawan at braso noon, kaya hindi na rin nakakabangon pa. Sinunod naman nila ang katabi noon hanggang sa maubos nilang mapahiga ang 8 mga berserker. Nagsalita si Kulas. Lino, ano nang sunod nito? Hindi natin ito pwede ibigay sa mga pulis. Hindi nila ito kakayanin. Oo Kulas, tama ka. Napaghandaan ko na yan. Lumuhod si Lino at inilapat ang 2 daliri sa mismong maskara ng berserker. Nagliwanag iyon at nabasag. Nakita nila ang binatang naroon sa loob noong berserker na tila disoriented. Natatakot na itinatanong kung sino si Lino, nasaan siya at anong nangyari dahil wala raw siyang maalala. Agad namang inasikaso nila Tingting at Mancio ang bawat binata at dalaga na nababalik sa tamang wisyo. Agad na rin kasing inalis ni Kulas ang mga nakapulupot na baging kapag nababasag na ang maskara. Sabi naman ni Tingting, hala, akala ko lalaki lahat ang nasa loob ng berserker. Babae pala ang iba, mga dalaga. Sabi naman ni Kulas, tama talaga ang desisyon ni Bailino na huwag silang papatayin. Literal na inosente talaga ang mga ito. Walang alam sa mga nangyayari at sa ginawa nila. Ilang sandali pa ay nakita nilang papalapit na sina Chief Aguila at SPO1 Lexi Sanchez. Sabi naman ni Tingting, Chief, pwede na kayong magtawag ng backup. Kailangan nyo nang mapagkakargahan sa kanila papabalik sa presinto nyo. Sa tingin ko, hindi nyo naman papauwiin basta-basta ang mga ito dahil ipoprofile nyo pa sila at aalamin ang pagkakakilanlan. Oo, tama ka. Sige na Lexi, magpapunta ka na rito ng 3 mobil na magdadala sa atin sa presinto. Hindi kaagad nakareact ang dalaga dahil nakatulala lang itong nakamasid sa ginagawa ni Lino na pagpapatong ng kamay sa maskara at pagliliwanag. Saka na mababasag ang mga maskarang iyon. Lexi, are you with us? Ulit pa ni Chief Aguila. Yes sir. Wika ng dalaga at agad kinuha ang cellphone saka tumawag sa presinto nila. Noong matapos si Lino ay lumapit siya kay Chief Aguila. Chief, pwede mag-request? Oh, ano yun Lino? Pwede bang iuwi nyo lahat ng maskara at leather costume na suot nila? Tapos doon natin susunugin sa likuran ng presinto. Kargado kasi ang mga iyan ng orasyon mula sa itim na mahika. Maaari nila itong kunin at isuot muli sa ibang madudukot nila. Sagrado ang bawat kasuutan sa masamang paraan. Kaya kailangan sirain ito. Hindi lang basta normal na pagsunog, kundi may kasamang orasyon. Okay Lino, ako mismo ang magsisiguro na madadala lahat ng yan sa presinto. Sabi naman ni Mancio noong lumapit. Bailino, nagugutom na ako. Gusto ko nang kumain agad. Baka pwedeng magportal ka na uli papabalik sa presinto para doon na tayo kumain. Huwag na nating hintayin ang police mobile nila. Okay sige, walang problema ba Mancio? Chief, kayo na muna bahala rito ha. Mauuna na kami sa presinto. Tapos maghahanap na rin kami ng matutuluyan. Sabi naman ni Chief Aguila. Bakit pa? Pwede namang doon na kayo sa bahay na tinutuluyan ni na Adimir. Maluwag naman roon. Sige po, pwede rin. Sagot ni Lino. Mga Adimir, hindi ka naman pulis di ba? At hindi ka naman nila kailangan rito. Kaya tara, sumama ka na sa amin sa pagbalik sa presinto. Para may kasama kaming kilala roon. Mamaya pa yan sila makakasunod dahil papunta pa lang ang kapulisan di ba? Tumingin naman si Mang Adimir kay Chief Aguila. Oo sige Adimir, sumasangayon ako kay Lino para may kasama rin sila roon. Okay sige Albert, mauna na ako. Muling nagsalita ang hepe. Saan kayo dadaan Lino? Doon po. Wika ni Lino sabay turo sa isang malaking puno. Lumapit na siya roon at inilapag saglit ang kamay sa puno. Agad rin namang nagkaroon ng isang maliwanag na portal. Nauna nang pumasok sina Mancio, Tingting, Kulas at Mang Adimir. Tumingin si Lino sa dalaga. Ma'am, mauna na kami. See you when I see you.
Wika ni Lino na may kasamang nangiinis ng ngiti, sabay pasok sa portal at agad na iyong sumara. Napakamao naman ang dalaga sa inis nito kay Lino. Lexi, simulan mo na tipunin ang 8 kabataan habang ipinapahubad ang suot nilang leather costume. Tinulungan naman ito ni Tasyo. Si Chief Aguila naman ang nakasunod sa kanila at tinitipon iyong mga costume dahil kailangan niya iyong iuwi sa presinto ayon pa sa request ni Lino. Pagkatagos ni Lino sa portal ay naroon sila sa likurang bahagi ng presinto. Sabi naman ni Mang Adimir, kuhang-kuha mo talaga, Lino, ang inis ni Lexi, no? Alam mo bang palaban iyon kahit kanino? Kita mo nga, pati ang hepe ng presinto ay nagagawa niyang tarayan. Pero pagdating sa'yo, palaging barado ang mga balak niyang pagtataray sa'yo. Wala na tayong magagawa dyan, Mang Adimir. May mga tao talagang kahit may mataas na pinag-aralan, ay mababa naman ang kaalaman sa pakikipagkapwa-tao. Tara, diretso na tayo sa kainan. Mahirap kapag nalilipasan ng gutom ang mga kasama ko. Nagwawala ito tapos naglalaway. Natawa naman si Kulas at sinabing, parang asong nauulol lang ah. Oo nga, Kuya Lino, kung makaganyan ka naman sa amin ni Mancio, akala mo naman hindi ka rin mahilig kumain. Oo nga, mahilig akong kumain pero hindi marami. Kaya tara na, gusto ko ring matikman ang Paris nila roon. Mukhang masarap dahil ang bango. Nagtungo na nga silang muli sa kainan. Puro silog naman ang inorder nila at may tag-iisang order ng Paris at tig-2 extra rice. Mga Adimir, anong sayo? Sabi naman ng matanda. Hindi ko na nga kaya ang kakayahan nyo sa pakikipaglaban, Lino. Mas lalong pagdating sa kainan ay hindi ko talaga kayo kayang tapatan. Kape lang sa akin. Hindi pa naman ako gutom at hindi ko rin nainom ang kape ko doon sa coffee shop kanina. Naiwan ko lang doon sa loob noong magkagulo. Miss, yung kape na order para kay Mang Adimir. Yung brewed coffee ha, wag 3-in-1. Tapos, samahan mo ng isang slice na cake. Yung pinakamasarap na naroon sa istante. Okay, sir. Sabi naman ng matanda, nakakaya naman ito, Lino. Kayo ang pinapunta namin rito para hingian ng tulong. Tapos kayo pa ang nanilibre sa amin. Huwag mo nang isipin yun, Mang Adimir. Ang mahalaga, maging successful ang misyon namin rito. Tsaka may budget talaga kami para sa pagkain. Hindi lang basta simpleng pagkain, kundi para sa ingranding pagkain. Nakakaya naman kasi sa mga kasama ko kung titipirin ko sila sa pagkain. Palagi nilang ibinubuwis ang kanilang buhay sa laban. Oo nga hindi ako makapaniwala na napakadami mong dalang pera para lang sa isang misyon. Huwag mo na yung isipin, Mga Adimir. Tara, upo na tayo sa table. Pagkaupo lang nila ay sunod-sunod na rin dumating ang kanilang mga order na pagkain. Habang kumakain ay abot tenga ang ngiti ni Mancio at Tingting dahil nasarapan sila sa pagkain kanilang in-order. Sabi naman ni Tingting, Kuya Lino, dessert naman dyan. Okay, boss. Nakangiting wika ni Lino. Miss, anong dessert meron kayo dyan maliban doon sa halo-halo? May maha blanca po kami rito, sir. 120 ang isang square na disposable Tupperware. Okay, sige, 2 noon. Heto ang bayad Pakihatid na lang din sa table namin ha. Yes, sir. Uwi ka pa noon nang nakangiti. Lumapit naman ang isang dalaga sa ginang. Ma, di ba sila rin inyong kumain kanina mga alas 7? Yung napakaraming in-order at umorder ng 7 halo-halo. Kasama rin nila kanina sila Tasyo at si Miss Lexi. Tapos ngayon, narito sila uli kumakain na para bang isang buong araw na hindi nakakain. Ang dami uli ng order nila Hayaan mo na, anak. Dapat nga nagpapasalamat tayo dahil dumagdag sila sa ating mga customer. At kung magtatagal ang mga iyan rito, malamang dito yan palagi sila kakain. Baka nga 5 beses kumakain ang mga iyan sa isang araw sa lakas nilang kumain. Oo nga, ma Ganun talaga siguro sila kumain. Mukha ring maraming pera kahit simple lang pumorma. Komento pa ng anak na dalagang si Karen habang nakatitig sa grupo ni Lino dahil manghang-mangha rin siya sa mga ito.
Makalipas ang mahigit 1 oras ay sabi ni Lino, "Ano, tara na?" Sabi naman ni Mancio, "Oo bay Lino, gusto ko na magpahinga. Busog na busog ako eh. Kailangan ko itong ihiga. Masyado nang nababanat ang tiyan ko." "Eh di tara na pala." Pagkalabas ng kainan ay sabi ni Lino, "Tamang-tama, may malapit pala na hotel rito. Tara, doon na tayo." Sabi naman ni Mang Adimir, "Hala, mahal dyan Lino." "Eh di ayos na po Mang Adimir. Ibig sabihin, kaunti ang customer dyan. Maaasikaso tayong mabuti ng mga staff." "Ibig bang sabihin, hindi kayo sasama sa akin sa bahay?" "Hindi po ganun Mang Adimir. Kayo ang isasama namin sa hotel na yan. Kaya tara na." "Kuya Lino, kunin muna natin ang mga backpack natin. Yung iniwan natin sa opisina ni Chief Aguila." "Ay, oo nga pala no. Tara, kunin na muna natin." Kinuha na nga muna nila ang mga gamit saka nagtuloy sa hotel. Pagkarating roon, si Lino na ang humarap sa isang magandang receptionist. Miss, ano ang pinakamalaking room na available rito?" "Yung pwede sa aming 7. May mga kasama pa kasi kaming darating." "Sa top floor po sir, executive suite." "Sige miss, kunin namin for 3 days. "Okay sir, ipapahanda ko na." Uwi ka pa noon kay Lino. Sabi naman ni Mang Adimir kay Kulas, Kulas, mayaman ba si Lino? Parang ang dami niyang pera eh." "Naku, hindi po. Pero siyempre, may nakukuha rin siguro siyang pera mula sa mga kalaban niya. Kaya may pera siya pang sustento sa mga operasyon namin." Kaya pala galante siya masyado sa inyo. Daig niya pa ang opisyal ng kapulisan eh, na malaki ang budget sa bawat operasyon. Sina Albert nga, kahit ang panggasolina na lang ng mga mobil ay tinitipid pa dahil masyado raw maliit ang budget nila para sa operational expenses. Ganun po ba? Sige, tara na." Uwi ka ni Lino sa mga kasama noong makuha ang susi at may isang magandang dilag pa ang nag-assist sa kanila sa pagdadala sa top floor kung saan naroon ang executive suite. Pagkabukas ng pinto ay nagulat ang lahat dahil napakaganda at napakalawak ng kwartong iyon. May TV na isang dipa ang lapad, may sofa na malalaki na kaya makahiga ang 2 tao na magkatabi. Ang lahat ng kagamitan sa loob ay mamahalin at mukhang mga bago talaga. Nakatitig ang magandang dalaga kay Lino sabay sabing, "Sir, kung may kailangan pa kayo, kahit ano ay tumawag lang kayo sa reception. VIP po ang service na ibibigay sa inyo dahil nasa executive suite kayo. At dahil kayo lang ang nag-avail ng suite ngayon, kaya all out ang service namin sa inyo. Kahit anong kailangan nyo sir, itawag nyo lang. O kahit ako ang kailangan mo ay pwede rin. Heto po ang number ko." Wika ng dilag, sabay kindat kay Lino at iniabot ang kanyang calling card. "Oo sige, tatawagan kita kapag may masamang loob na dumating rito. Ikaw ang ipapalaban namin." Wika pa ni Lino sabay tumawa. Lumabas na ng pinto ang dalaga, kaya isinara na iyon ni Lino. Sabi naman ni Mang Adimir, "Malupit na nga sa aswang, pati sa chicks malupit rin." Sabi naman ni Kulas, "Ay Mang Adimir, kung alam mo lang, 3 ang asawa niya ni Lino sa bahay nila, kaya hindi na yun nakakapagtaka." "Talaga ba Lino?" Gulat na tanong naman ng matanda. "Hala, hindi po Nagpapaniwala kayo dyan kay Kulas. Nagbibiro lang yan." Sabi naman ni Kulas, "So, magsisinungaling ang isang babaylan?" Sabi naman ni Lino, Hindi naman sa ganun. Hindi naman kasi 3 ang asawa ko no. Pwede po siguro sabihin 2. Pero bakit po nasabing 3? Anong tawag mo kay Roulette?" Kaibigan." "Sus, kaibigan raw. Sa kwarto niyo ni Rosalia natutulog si Roulette Doon na rin ang punta noon." "Ay, ewan ko sa'yo Kulas kung ano-anong iniisip mo." Kakamot-kamot pa ng ulo na sagot ni Lino. Sabi pa ni Mancio, "Bay Lino, may mga beer sa ref. Pwede ba natin itong inumin?" Oo, pero pababayaran sa atin yan. Kaya sige, inumin nyo lang kung ilan ang kaya nyong ubusin."
Si Tingting naman ay ang telebisyon ang inasikaso at naghanap ng magandang pelikula. Noong makakuha si Mancio ng beer, ay binigyan niya ng tag-iisa ang lahat. Mang Adimir, pakitext o tawagan si Tasyo. Sabihin mong dito na dumiretso pagkarating nila para makapagpahinga ng maayos. Kung hindi na siya kailangan doon sa presinto. At kung gusto rin ni Miss Lexie, dito na rin siya matulog. May nakaseparate naman na maliit na silid na pwede sa kanya. Good luck, Lino, kung papayag iyon na matulog sa iisang bahay na kasama kayo. Masyado yung maarte, di ba? Oo nga eh. Pero malay natin, isang mamahaling hotel rin naman itong tinutuluyan natin ngayon. Baka naman gusto niya rin mag-relax rito. Bukas na natin ituloy ang misyon. Magmi-meeting tayo uli bukas. Bakit, Lino? Saan ba ang sunod na pag-atake ng mga kalaban? Sa San Miguel po. Baka bukas ng gabi yun magaganap. Ha? Paano mo yun nalalaman, Lino? Kutob. Grabe ang kutob mo, ha? Masyadong refined dahil accurate. Ngumiti lang si Lino. Pero ang totoo, sinabi na sa kanya ni Michael lahat ng magkakasunod na lugar na aatakihin ng grupo ni Zacarias. Kaya ang gagawin na lang ni Lino ay hintayin ang tamang oras para abangan ang pagsalakay na iyon. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 189. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.